Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas! For 2021. So, salamat sa Lord dahil tayo pong lahat ay nagkasama-samang muli. At sa inyo pong lahat na nasa UAE at nasa Pilipinas, nasa ibang panig ng mundo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Lord. At ito po ang ating pong unang Friday service sa taong 2021. So matirang matibay. Kaya sa lahat po sa inyo na mga matitibay, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Okay po, sa lahat po ng mga bisita po namin, so mamaya po yung mga ating po mga first time visitors, we're going to recognize all of you. And mention nyo lang po na kayo po ay naka-join. At kayo po ay aming pong welcome. Dahil napaka-special po namin siya. This is the reason why we are inviting you to join our Zoom Friday service para po na rin lugurin natin ating Panginoon. Sa lahat po na nakabalik na po sa Pilipinas, welcome Sister Irene Karandang. So nandito na po siya sa UAE. Welcome back to UAE, Sister Irene, Sister Leia. At sa lahat po ng nakabalik na rin po at ng lahat ng nasa Pilipinas, ingat po kayo dyan dahil alam ko po pag tayo po nasa kamay nating Panginoon, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos ng buhay. Okay po, matira. Kita niyo po ang ating pong topic sa umagang ito, matirang matibay. Kaya sa hindi na po pagtatagal, let us open our Bible in the book of Matthew 24 verse 13. But he who endures to the end shall be saved. Ang makatiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya sa inyo pong lahat ng mga magiging matatag, magiging malakas, palalakasin tayo nating Panginoon. Kaya salamat sa Lord dahil tayo pong lahat ay unang araw ng linggong ito. Unang araw o unang linggo ng taong ito, palalakasin tayo nating Panginoon. Kaya sa mga, ulitin ko po, mga first time i-speaker view nyo po yung mga screen, para nakikita nyo po yung slides, nakikita nyo po ito pong ating mga illustration. So let us pray, Lord, sa umagang ito, sa araw na ito. Salamat Panginoon dahil kami po pinagtipon-tipon mo. Pagpalaan nyo pong lahat ng aming mga maririnig, mapapakinggan. Gamitin nyo lamang po ang lingkod ng ayon po sa iyong kalooban. Make me a blessing, a channel of blessing para po ihayag ang iyong kabutihan, ang kalakasan sa lahat ng mga nangihinat kabutihan, pagpapala, kagalingan sa lahat ng may sakit karamdaman. Hayaan mo ang aming Zoom online meeting to, O Diyos, makaabot ng pangangailangan ng lahat mula po sa aming spiritual, physical, and also our emotional, even our financial. Lord, patawarin niyo rin po ang lahat ng mga kasalanan, kakulangan, simula po sa iyong lingkod, hanggang sa lahat ng makikinig. Salamat po na marami in all the works of the devil in our life, in our midst, in the name of Jesus, aking kinakasa at sinasaway, and all the destruction in the name of Jesus. Kaya salamat and give me all your blessing, anointing in Jesus' name, and everybody say Amen. Isa pong malakas na praise the Lord sa ating Lord. Hallelujah. At isang palakpak sa ating Panginoon mga kapatid. So, we should respond so sa ating pakikinig, no? You say amen, praise the Lord, pumalakpak para malugod natin ating Panginoon. This is a two-way communication. Di lamang po kayo nakikinig, kayo po ay nag-response and the Lord is watching us. Siya po ay nakabantay sa ating pong pakikinig. So, kaya hindi ko kayo nakikita, pero ang Lord nakikita kung paano kayo nakikinig. And in fact, the way you listen, the way na kayo nakikinig, doon nakikita ng Lord kung talagang yung faith natin ay lumalago. Kaya okay, upo po tayo ng ayos and then no distraction in Jesus' name. So tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Matira ang matibay. So brothers and sisters, sa binasa natin kanina, the Lord Jesus Christ made it clear to us that we have to endure and we will make it. Though sinabi ng Bible, merong kapighatian, merong pong mga titisin, but we will make it. So, we need endurance. So, it's a matter of endurance. And endurance means the fact or power of enduring or bearing pains and hardship. So, ito po ang kailangan natin. And it is synonymous to durability. Yung tibay. Pag meron ka nito,
Yun to po mga kapatid, magkakaroon po tayo ng tibay, tatagal tayo sa pananampalataya. This year 2020 magiging maganda po sa akin. 2021. Tatalam ko po sa inyong lahat. We're praying, we are hoping na this 2021 magiging maganda. Very challenging ang 2020 sa lahat sa atin. But sa ating pong 2021, tulad ngayon, kailangan natin ng durability. Kailangan natin ng tibay. Kailangan natin ito. Ano ngayon? Petsa 8 pa lang. Ilang araw pa yung tatahakin natin. We need to be endured. And the Bible says, pagdating sa tiisin, daranas kayo ng maraming tiisin, whether that is pagsubok, trials, finances, emotion, spiritual. Pero ang sabi niya, mga kapatid, kailangan natin maging matibay. Sapagkat sa panahon natin, matira ang matibay. Last year, marami po ang hindi na po nakasurvive. So tayong lahat, mga anak ng Diyos, we are the survivors of 2021. Why? Tayo pong lahat nakatira, tayong lahat ay naging matibay. Maraming hindi na po naka-survive because sa nangyari po, it might be na sila po nagkaroon ng sakit, sila po'y nawala ng trabaho, sila po'y nawala ng kabuhayan, sila po'y inabutan ito pong COVID. Pero tayo pong lahat, mga anak ng Diyos, pinasasabi ng Lord, tayo po mga survivors. Why? Because nasa atin nating Diyos na buhay. Nasa atin nating Panginoon, kaya hindi niya tayo pababayaan. Though sinabi ng Lord, mga kapatid, may mga tiisin, may mga pagsubok, may mga hardship, may mga trials, meron mga sufferings. But brothers and sisters, matatapos ang taong itong 2021 na tayo kung na tayo nakatayo at hindi nakadapa. Nakatayo tayong lahat at tayo magiging matibay. Why? First, we're going to use our faith, and that is the best thing. Use our faith in the offensive position, which is the Word of God. But doon sa Word of God, meron sinabi ang Bible. The shield of faith, which we used to cover us from the wiles and fiery arrows of the devil. So yan naman po magpapatibay na ating pananampalataya. Brothers and sisters, once we get hit by the devil, we must exhibit vigilance. Dahil sa ayaw mo, sa gusto mo, tatamaan ka ng lahat ng palaso, lahat ng mga sibat, lahat tatamaan. Bawat isa po sa atin. And we must endure that pain, that sorrows, that hardship. You know why? Sinabi na po ng Bible, meron at meron at meron. Katunayan, marami sa atin hanggang ngayon, iba sa inyo po, nadyan pa yung pong tama ng palaso. The Bible says, kung paano sinabing we will endure, the Bible says also those fiery arrows of the devil. In fact, in the book of Matthew 24:7, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famine, pestilences, and earthquake in various places. So we must endure these kinds of famine, financial problem, all the nature na kung saan dyan po nagpapahirap din po sa tao. So those pestilences, at kasama na po ito pong COVID, calamities and natural disasters, we must endure. And if we get hit, hindi man natin be-blame sarili because that is nature. Ito pandemic. But you have to endure. We need to endure. Kung tayo napahintulot, you need to endure. Yes. Pangalawa po, sabi ng Bible, Matthew 24:9, then they will deliver you after tribulation and kill you. And you will be hated by all nations for my name's sake. Alam niyo, it happened in their churches. Sila po talaga na-persecute, pinapatay po sila, torture po sila. But some other countries, ngayon po yung nangyayari din po sa lahat ng mga Christian believers na talagang sila po napapahintulot. And some of you sa atin naman, wala man po mga patid na pumapatay. But maraming mga persecution tang nararanasan natin na you must endure bagat sinabi ng Bible. Kung paano sila na-persecute, marami rin po tayong naranasin persecution this year 2021. And what else? Matthew 24:10-11, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. Today, ito pong tinutukoy nito mga kapatid, mga magbe-betray. Marami mga Judases in our church, circle friends natin.
And then, we must endure their lahat ng kanilang mga betrayal. They were not able to endure the gossip they heard from the false prophet. Hindi lang po yung mga literal na false prophet, but yung pong mga sentimiento, mga issues. We have to endure those maraming issues. Mga differences, maraming issues tayo mga kapatid. At marami po kasi yan po ang kanilang kahinaan, yung kanilang emotion, including emotional difficulties. We have to endure also pati ng ating mga emotion, tibayan mo kapatid ang iyong emotions. At ano pa? And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Kailangan endure tayo dito. Sin will abound and the love of many will grow cold. Why? They cannot endure sin, so they yield to it. Kailangan natin ng tibay para dito. Lahat tayo. Walang excuse sa atin. Walang matibay pagdating dito. But we need to endure na tayo hindi mag-yield into sin. Kasi pag pumasok ang temptation this year 2021, sira ang pananampalataya mo. Sira ang pamilya mo. Sira ang buong buhay mo. Why? We need endurance para maka-resist tayo against it. So, that's why we need to endure in order to endure all the 5 hours of the devil. Ang demonyo, hindi titigil yan. Padadala ng salot, padadala ng sakit, padadala ng tukso, padadala ng emotion. Pero kailangan natin, you might be hit by the devil, but you need to endure. Because the Bible says, matira ang matibay. This is the battle. Sa ayaw mo, sa gusto mo, tatamaan at tatamaan ka. But walang problema as long as kaya mong endure. Kaya mong tibayan, kaya mong tagalan, kaya mo na matatapos ang 2021 na ikaw ay magiging matibay. You know, brothers and sisters, sa isang mga boxers, sila po talaga, hindi pa pwede sila tatamaan. That's why, sa kanilang mga ensayo, almost month, 12 rounds lamang po, about 10 minutes, or 3 minutes, wala pang sa oras. Pero kanilang pag-iensayo take months, pinapalakas nila yung kanilang resistensya. Pinapalakas ko sila mahina sa tiyan. Pinapalakas nila yung kanyang tiyan para pag yan ay tinamaan, kaya nilang i-endure. Pinapalakas nila ang kanilang panga para pag yan ay tinamaan, kaya nilang i-endure yung suntok. The same thing tayong mga nanampalataya. We must endure. We will get hit whether we like it or not. That's why sa taong ito, 2021, bukod sa hoping maging masaya, kasi yan ang bungad ng New Year, happy. Hindi lang dapat maging happy tayo. We need to endure this year. At paano tayo magiging endure? Our God is dealing us like a soldier or athletes and not a baby. Kayong lahat, kahit kayo po 50 o 60 na, huwag niyo turing na kayo isang baby na. If you fed like a baby, you will remain a weak vessel who isn't able to endure the hardship. Kailangan natin ngayon mga kapatid, isang soldier, isang athlete. That's why the Bible says we need to be strong in the Lord always. Sa taong, huwag niyong ituring sarili mo ikaw binibi. Pag yan, ang itinuring sarili mo, kailangan kayo hihimasin. Kailangan kayo encourage. You need somebody to encourage you. You need somebody to support you, to pamper you. Hindi tayo magiging matibay. Magiging lampa ka. Kailangan natin ngayon, 2021, tumayo, rise up and build at maging matibay. Yes. Sa lahat sa inyo na inabot kayo nitong mga fire darts of the devil, you need to endure right now at matiisan mo at lumakas ka at ma-endure mo sapagkat mahaba pa po ang labanan. Amen. Yes, may mga good news, may mga vaccine, libre pa, pero hindi pa po dyan natatapos ang labanan. Marami pa po tayong Ako na nagsasabi po sa inyo, iba ang problema noong 1980s, 1970s, iba ang problema ngayon 2020s. Iba ang pagsubok noon, iba ang pagsubok. Although ito pong pandemic nangyari na po 1980, 1990, pero iba po ang klase ng pagsubok o pandemya ngayong 2000, ngayong generation natin ngayon. So kailangan natin, that's why the Bible tells us to be strong in the Lord always. So lahat ng matitibay magsabing Amen. Amen. Now, the question is how to be durable. Paano tayo magiging durable? Na pag ikaw tinamaan ng sakit, kaya mo endure. How to be durable pag ikaw tinamaan ng finances? Na talagang kaya mo makasurvive. How to be durable pag ikaw tinamaan ng emotion?
Sinasabi nila ako, kahit paano ako ay nakakaraos sa sakit, nakakaraos dito sa problema sa pera. Pero emotion, yun yung sinasabi nila, yun ang kahinaan. Pero you need to endure. Kailangan mo magtibay even in your emotion. Ba sa atin, how to endure sa mga temptation that you can say no. Alam niyo, marami po ngayon nag-New Year's resolution. Marami lang gustong baguhin. Alam niyo po, hindi mo magbabagong sarili mo kung sa'yo lang. Mababago mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa ating Diyos ng buhay. At pagiging matibay sa temptation. Na hindi ka nag-yield. This year, 2021, you can say no to temptation as long as you are durable. That's why the question is how to be endured. Sa lahat sa inyo, nang gusto maging matatag, durable, makinig po tayong lahat. In Hebrews chapter 11, ito sabi ng Bible. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily snares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Yung the word therefore is a very crucial transition word offering emphatic conclusion. Therefore, sa makatuwid, therefore, ang sabi ng Bible mga kapatid. So the scripture says that we are surrounded by so great cloud. Marami pong witnesses, and who are those witnesses? Alam niyo kung that is in Hebrew 11, Hebrew 12. In Hebrew 11, binanggit po doon ang lahat ng mga sinaunang mga our fathers of faith, mga naging talagang matapat sa Lord. Kung mabasahin niyo po yung panahon nila Abed, panahon niya Noah. So sila pong binabanggit ng mga witnesses. So give witness to the value and blessing of living by faith with endurance. Yun po yung kanilang binagay. Kaya nasulat. In-include sila. Para para tayo rin po, mamuhay din po with faith, with endurance. And I believe the great cloud of witnesses is not comprised of expectation, but rather is made by those people. Hindi mga nanonood. Those people of ones whose past life of faith and endurance encourage others to live that way. Sino-sino yun? Alam mo mga kapatid? Ito po yung una si Job. Ito pong si Jonah pala, I'm sorry. If you're lingering and trying to avoid serving God, look up Jonah. Ano nangyari kay Jonah? Tingnan natin. So, hindi siya nakatagal sa isda o dito po sa tiyan ng isda. So, kung kayo po ang klase ni Jonah, if I were you, hindi ka tatagal. Binagyo, umiiwas po kasi si Jonah eh. Binagyo siya. Siya lamang po, mga patibiro niyo po, siya lamang po, nadun po siya sa laot, sila lamang pong bangka ang binabagyo. And then, you know what happened? Dahil nga lang sa kanyang pagsunod, second chance, kaya po siya nakasurvive. If you were like Jonah, brothers and sisters, hindi ka makasurvive. Susundin at susundin ka ng bagyo. That's why, kahit anong tibay ng bangka, ng barko, ng ship, kahit na may navigation kung saan po ang bagyo para makaiwas ka. Pero pag ikaw hindi naman sumusunod, hindi ka makakasurvive. So if I were you, that's why nabanggit po itong si Jonah. Sino pa? Sila Meshach, Shadrach, and Abednego. They were in the fire. Pero kung nandun po tayo, kagaya nila na inaapoy ng pagsubok. But because of their faithfulness, hindi sila nasunog. Ni kanila pong buhok and damit, ni wala pong, di ba, pag tayo nadidikit sa apoy, nagkakaroon pa ng sunog. Lalo po yung buhok, nangangamoy talaga. Pero sila hindi sila nasunog. Pero sa atin, amoy sunog na po tayong lahat. Burned Christian ka na, burn out Christian ka na. Sila po, why? Because of their faith. Why? Nakatiga, sino po bang tatagal sa apoy? Pero pag naroon po yung faith natin, tatagal po tayo sa apoy ng pagsubok. And you know what? If you have been in a great trial for a long time, look up to Job, who endured the most difficult trials of all. Sabihin nyo ng pinakamatinding pagsubok. Marami po sa inyo, nagsasabi ito na siguro ang pinakamatinding pagsubok. Mga wala pa po sa kalingkingan. Tapos dinanas ni Job. Namatayan ka naman ng 10 anak. Nagkasakit ka na ba? Simula ulo hanggang paa. So kung titingnan po natin, these are the witnesses. Example. Tingnan natin.
para tayo maka-endure. Ano pa? If you're in severe persecution, look up the believers. Yung persecution, alam niyo, nangyari sa Hebrew 11, matindi persecution ito. Women receive back their dead, raised to life again. So yung pong mga pinatay, binalik sa kanila pong mga kalamahan sa buhay. Dahil naniniwala sila yung raised, ito yung resurrection, pagkabuhay na magmuli. Sino-sino mga to? There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Alam niyo po, pag-torture sa kanila, talagang pinapatay po sila. Some faced jeers and flogging and even chain imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawed into two. They were killed by sword. They went about in sheepskin coats and destitute person. So ito po sila, tinotorture, sinusunog ng buhay, nilalagari, imagine, lagariin ka, hatiin yung katawan mo. Ginagawang sulo, sisindihan po si Nero, mga kapatid, ginawa niyo mga Christian nung araw. Para po mag-Ilos ka lang city, ang ginawa lang sulo, yung po mga Christian nung araw, nilagyan po ng pampasilab, sinilaban nila, lumiwanag po. Dahil sa dami ng kanilang pong pinatay, lumiwanag ang persecution. Pero sa kanila, sabi sa verse 35, kung binasa natin kanila, mas pinili pa nila para ano? That they were looking for a better place which is in heaven. So hindi sila natakot doon sa persecution. Papatayin ka? Na hindi, why? Gusto, kasi alam nila yung muling pagkabuhay. They're looking forward, gusto, para sa kanila, mas gusto nila na sila po ay mamatay para sila po ay makapunta na po sa langit. Those are the persecution na kanilang inabot. Now, if you're afflicted with poverty, look up to the Christian Hebrew chapter 11. The word was not worthy of them. They wandered in desert and mountains. Ayaw sa kanilang tao. Talaga, cast out sila. Ayaw nila sa kanila. Discriminated sila. Nabubuhay sila sa bundok, in caves, in holes, in the ground. Why? Kasi talagang persecuted sila. Ayaw sa kanila ng mga tao. So sila mananampalataya, di bale, doon kami sa bundok, doon kami sa caves. So, anong hirap, gaano kahirap mamuhay? Gaano ang hirap? So in other words, yung hirap na naranasan mo, yung kabigatian na naranasan mo, wala pa po sa dinanas ng mga kapatiran ng mga early churches. But still, naka-endure sila. Hindi siya, ayaw ko nang umaten, ayaw ko nang mag-born again, ayaw ko nang umaten dyan. Wala rin pala nangyari, gutom din. Brothers and sisters, hindi tayo makatagal pag ganyan po ang ating attitude. Pag konting problema lang, ayaw mo na magsimba, ayaw na mag-zoom. Wala akong load, wala akong time, wala akong oras. Yan ang po magiging natin. Paano ka tatagal? Paano ka magkakaroon ng endurance? Paano ka magiging matibay? Kung madit lang na problema mo, nag-give up ka na. 2021 po mga kapatid, uulitin ko po. Mas mahirap ngayong 2021 kumpara ng 2020. Kaya kung wala ka sa Lord, saan ka pupulutin? Kung wala ka sa Lord, saan ka, anong aabutin mo? Baka hanggang Enero, Pebrero, Marso. Ngayon nag-i-start ang taon. Ngayon nagsisimula ang 2021. I-position na po natin ating sarili na tayong magiging matibay, na i-endure natin ang lahat ng pagsubok na darating this year 2021. Kaya kayong lahat, mga anak ng ating Diyos na buhay, bring it on 2021 dahil kaya natin ito. Rise up and build. Yes. Magiging matibay po tayo. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord. Glory to God! Palakpakan natin muna ating Panginoon. So pangalawa, so those are the witnesses, sinabi ko na po sa inyo. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily snares us, and let us run with endurance the race that is set before us. So wait, merong tinatawag na wait and sin in this verse, that hindi lang po literal, but wait and sin in this verse, those are heaviness, adultery, alam natin pag sinabing sin. But biblically, meron din po ibig sabihin itong pabigat na ito. Ano yan? This refers to the Levitical system, which is stipulated in the legality na talaga yung pagsunod sa kanila mga pati matindi ang pagsunod ng mga Jews, mga Levites, at pag sila hindi nakasunod, eto parusa, eto sumpa, eto ganyan. So bylaws by the book, yung legalities na nagpapabigat din.
Kaya nga mga kapatid, lahat ng ito kailangan tingnan, hindi tayo mabigatan. Kaya sinabi ko, we are an athletes na merong race. Sa mga athletes, talagang kanilang pong ensayo, grabe. Ang kanilang pong timbang, pinabababa nila. Even their cloth, hanggat ang mga weightless, ang kanyang shoes. Wala masyadong goma, ang kanyang pong lahat. Para Para hindi sila maging mabigat pag sila'y tumatakbo. Parang hangin sila mga kapatid na tumatakbo. Alam niyo mga kapatid, meron pong isang Christian na naginip. This is testimony of a Christian na siya po na nag-rapture pero hindi siya nakasama. Take note, imagine. Nag-rapture, she dreamed of the rapture taking place. Pero while everyone is zooming up, sila po umaakyat, tumatas. Siya po hindi tumaas even 20 feet. Talaga hindi po siya makataas. Ibig sabihin, dapat kasama siya. Kasi naramdaman naman niya eh. Naramdaman naman niya na umaangat ka. Ito po yung testimony ng mga kapatid ng isang kabatiran. Panaginip. Oh, sorry. Panaginip po ito mga kapatid. Panaginip. Naramdaman naman niya eh. Kaso, hindi to hanggang siguro wala pang 20 feet. Imagine lahat talaga ang gaan. Tuwing, pang, siya naman, naramdaman niya, ito na. Pero yun nga, mga kapatid, nung nakita niya, looking down, she saw the problem kung bakit hindi siya talagang totally na talagang tumaas hanggang langit. At ang nakita niya mga kapatid, around her ankle was a rope, meron pong tali, of which the end was tied up to all the furnitures. Panaginip po ito mga kapatid, ano? Pero example po ito ng mga kapatid na talagang sa rapture. Ito po nangyayari. Naramdaman mo na mararapture kasi nag-a-attend naman eh. Nagsiserve pa nga eh. Pero bakit may limit? Might be the problem is yung pong lahat ng kanyang furniture, lahat tinali, nakatali doon sa kanyang paa. Kaya hindi siya tuloy mawala. So nung siya po ay magising, siya nagising, yun nga. Na-realize niya na that Lord was telling her something, that what she was tied up saan? Sa lahat ng kanyang mga possession. So itong kapatiran natin mga kapatid, sinare niya po itong panaginip niya na to. And you know what? This is why a lot of us have a hard time running the race set for us. We're talking about rapture. We're talking about the race. Almost similar po yan. Sa rapture, dapat magaan ka para makaangat ka. Pero din po sa pagtakbo natin. So in other words, mga kapatid, tandaan po natin, remember. Remember that you not know that those who run in a race all run, but one receive the prize. Run such a way that you may obtain it. Lahat tayo, pagdating po sa takbuhan, pag nakaraming nakatali po sa atin, hindi tayo makatatakbo. Lalo sa rapture. And sabi sa Bible in verse 25, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air. Para sa St. Paul says that we are in a race, not in a track and field, but a marathon that we have to endure. Kasi sa track and field, pabilisan. Ang labanan po natin mga kapatid, yung takbo ng ating mga buhay, hindi pabilisan, kundi patibayan. Patagalan. The question is, why can't the majority of us run well? Bakit hindi tayo makatakbo? Why? Kagaya po ng panaginip sa kapatiran, your ankle might be caught in a rope. Anong mga nakatali po sa atin? Our job, our business. Walang masama pero mga kapatid, kung tayo po makatali po ang oras natin, nakatali sa trabaho na wala ng time sa sarili mo, na wala ng time sa pamilya mo, na wala ng pag-uwi ka sa bahay, talaga stress ka. Hindi ka na halos makangiti, at talaga laging mainit ang ulo mo. Binigyan tayo ng business, ng trabaho para ma-enjoy, hindi para mga kapatid, tumaas yung BP natin at tayo ma-stress at tuloy tayo mga kapatid, 60 ka na, o 50, o 40 ka pala, may naramdaman ka na. 20 ka pala mga ang taas ang grado ng talagang grabe na ang lahat ng tumaas sa'yo. Hindi yan ang gusto nating Panginoon. Yan po yung mga nakatali sa, and of course, yung problema.
Kasi nga po pag tayo po masyado na stress, puro problem ang aabutin po natin. At yan po ay mangyayari, hindi ka makatatakbo at hindi tayo makakaangat. And of course, yung sin, yung kasalanan. Paano ka makatatakbo? Punong-puno ka ng ganyang klase ng kasalanan. Iba sa inyo mga kapatid, ano pa? Ikaw ay nakatali ka sa bitterness hanggang 2021 na. Nakatali ka pa dyan. Brothers and sisters, yan pong klase na ganyan, hindi tayo aangat, hindi tayo mararapture. Neither makatapos natin yung ating race. Don't get caught in this, because in Hebrews chapter 12 verse 1, therefore your sins, we are surrounded by so cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily snares us. Let us run with endurance that the race that is set, tanda natin. With endurance, run the race that is set before us. Lahat tayo may takbuhan. Hindi ka pwedeng hindi sumali. Di ba sasabihin ng iba, ako hindi mabilis tumakbo, hindi ako sasali dyan sa event na yan. Hindi pa pwede. Kailangan mo simula na ikaw sinilang sa mundong ito, kasali ka na. Na-fill upan mo na yung form at kasali ka na. May candidate number ka, may athlete numbers ka na. Lahat tayo kasali na po dito. Hindi ka pwede, kasi ako hindi athletic, hindi ako into sports. Hindi pwede yun. Lahat tayo. There is a race that is set before us. Now, how can you do it na tayo po mga kapatid ay makatakbo? You cannot endure. Kasi mauubos ang lakas mo pag tayo po may yan. Sa iyong paa, yan, mga nakatali. Yung pong marami pong sinabi ko po sa inyo mga kapatid. Umpisa na ang kasalanan, ang bitterness, ang problema, kabi-kabila. You will get exhausted without getting anywhere. Bago pang hiyakbang yung paa mo. Yung kasamahan mga kapatid, nasa first meter na. Kasi minsan 10 meters na. Ikaw pa, hindi mo pa naihakbang yung paa mo, pagod ka na kagad. Alam mga pag tayo masyado na focus dito sa ating mga, ano sabi ng Bible mga kapatid, Book of Genesis. Genesis chapter 9, nangyari yan sa asawa ni Lot. The sun had risen upon the earth when Lot entered Zoar. Then the Lord rained brimstone and fire of Sodom and Gomorrah. From the Lord out, ginugunaw na ang mundo, nagkakagunawa na. And sabi ng Bible, so he gave to those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. Nagkakagunawa na. Nagkakagulo na. Marami na po ang namamatay. Pero yung asawa niya, binalikan niya. Kasi ang sabi ng Bible, look and run into the city, into the mountain, and do not look back. Huwag kayong lilingon. Tumakbo kayo. Nasa race na kayo. Takbo at tulin, huwag lilingon. Yan ang utos ng angel. Pero nangyari sa asawa ni Lot, ano yung nilingon niya? Nilingon niya yung kanyang nasusunog na bahay, yung kanyang hardin, ang ganda ng mga tanim niya, ang ganda ng pagkakarityan ng mga kalanapong mga appliances. Tiningnan niya yung kanyang pong mga, marami siyang nilingon. In other words, sa ating pagtakbo, huwag na po tayong lilingon. Do not look back. Tingin tayo diretso. Takbo tayo this year 2021 and do not look back the past. Forgetting those things which are behind and looking forward those things which are ahead. Takbo at ulin. Para tayo pa makatapos ng ating mga race. Otherwise, ayan, magiging asin po tayo. At ano pa? But take heed to yourself, lest your heart be weighed down with carousing, drunkenness, scares of this life. And that, what is that day? Ang sabi ng Bible, mag-ingat kayo. Baka dumating ang araw na yon na kayong lahat ay punong-puno ng pag-aalala, punong-puno ng worry, kung saan kakainin, matrikula, lahat ng ating mga iniisip, stress ka na bigat ka na sa problema mo. And that day come on you unexpectedly. Dumating ang araw na ikaw hindi makasama sa rapture. Kasi yan ang gagawin ng kaaway. Yan ang gagawin ng demonyo. Talagang ikaw ay talagang ilulublob ka. Talagang yung ipopokus ka dun sa mga problema mo. Problema ka bigla, pasan-pasan mo. Para kang si Atlas. At yun ang gagawin sa'yo. Paano ka nga naman titingin tatakbo? Lahat kabigatan, ipapaisip, paano ng bukas, paano sa makaula, paano sa pakatlo, paano sa katapusan. Marami katapusan ang buwan. Paano na.
Pag yan ang nangyari po sa atin, you were weighed down your heart with corrosive drunkenness and cares of this life. How can you run? Hindi ka tatakbo. At pagdating ng unexpected day na yan, yung pala, nakatali ang paa mo. Kaya marami sa atin nakatali. Wag po. Ngayon po, yes, kailangan natin magtrabaho, isipin. Pero yung ating muni-munihin, yung ating lagi nang iniisip, sa umaga nagtatrabaho ka, iniisip yung perang kailangan ko. Tanghali iniisip yung perang kailangan ko. Sa hapon yung perang kailangan ko. Umuwi ka, pauwi sa yung perang kailangan ko. Talagang nakipag-gitgitan ka sa pag-uwi mo sa bigas traffic, pera pa iniisip mo. Pagdating mo sa umaga, wala na hi-hello. Talagang yung bihis, palit. At talagang, minsan hindi na, wala nang dinner time, wala na. Stress na eh. Natutulog ka na. Yung pera kailangan ko. Ay pag ganyan ang buhay natin mga kapatid, hindi po tayo tatagal. Darating ang araw, the day that come unexpectedly. Yung iba tumataas na. Nagra-rapture na, nira-rapture pa yung ikaw. Ano ba to? May mga tali. Why? Because of that. Ano pa? But will come a snare on all of you, on all those who dwell on the face of the whole earth. Magiging patibong. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. So, sinabi ng Bible, magbantay, mag-ingat, manalangin. Hindi sinabi mag-question, mag-isip at magreklamo. Pray. Tayo na maging worthy. So meron so ang pagiging matibay, ang magkaroon ka ng endurance, may halo mga kapatid, maging worthy tayo sa lahat ng bagay. So ano gagawin natin? Cut the rope immediately. So lahat sa inyo mga kapatid, visualize nyo na. Sa inyo mga panglahat nakatali dyan, spiritual scissor. Tak, 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 tak. Yung pong ating mga lahat ng mga ating mga iniisip na talagang nagpapabigat sa atin. Kasi walang masama mag-isip. Pero pag nag-iisip ka, inisip mo na sobra-sobra, sumasakit na yung ulo mo, mas lalo tayo nagiging bobo. Pagka talaga inisip mo na, itong gagawin ko, ito plan, may mga plan tayo. At medyo struggle ka, pagkatiwala mo sa Lord. Lord, I'm limited. Ito yung plano ko, pero Lord, nagkakatiwala sa iyo. Pero kasi inisip mo ng inisip talaga, lumalabas ng litid mo dito sa noo. At napapasin mo sarili mo, irritable ka na. Napapasin mo sarili, stress ka na. Ngayon 2021, marami nakikita mo nakapost talagang iba talagang may sakit na, may maganda ng buhay. At tinitingnan mo na yung sarili mo, pasok ang insecurities, papasok yung inggit. Hindi yan ang gusto nating Panginoon. Tanggalin mo sa isip ka. So yung isipan mo mga kapatid, merong something na iniisip ka dyan na hindi maganda, gagawin mo, putuli mo. Ay, yung isip natin, hindi. Isip, yung lahat ng mga hindi magandang negative. Putuli mo mga kapatid, yung sin. Yung bitterness. Cut the rope. Immediately, immediately. In what way? Looking at Hebrew 12:2. Ito ang the best. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. In what way? Looking unto Jesus. Authors means the originator or preeminent example means he ran the most difficult race. Amen. Why most difficult? Ito ang tingnan natin. Because he was sinless. He was sinless but he had to suffer and die that way. So yun tingnan natin. In the book of Hebrews chapter 2 verse 10, where it was fitting for him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Dahil sa kanyang sufferings, dahil sa kanyang sa ginawa niyang race na na-overcome niya, tayo pong lahat mga kapatid ay naligtas. Kung walang sufferings, kung sinabi ng Lord, sige, ayaw kong tumakbo dyan. Pwede mo siguro tumakbo nang walang bit-bit. Kasi nga, kung titingnan natin mga kapatid, kagaya sinabi ko po sa inyo, lahat may takbuhan. Lahat meron pong race. Kanya-kanya. Yes. Kanya-kanyang race to. Hindi ko pwedeng itakbo yung race nyo. Hindi ko pwedeng, sige, yung walang relay dito eh. Sa relay, di ba meron? Iabot po yung merong relay. Ikaw yung 100 meter, ako yung pang 200 meter. Kasi relay. May ambag ka, pero dito kanya-kanya. Pero ginawa ng Lord, kaya tingnan po natin yun. Dahil sa kanyang race, tinapos niya yung kanyang race, kaya tayo naligtas. Tingnan natin yan. He is the author of the perfect sacrifice that led us to salvation.
So, hindi natin pwedeng ignore. Isasalin natin ang Lord para po magkaroon tayo ng endurance and durability. Para makatakbo tayo. Hindi nyo pwede isama. Kasi nga kinanabi ng Bible, looking unto Jesus. Kung nakatingin ka lang sa plano mo, sa pagiging positive, may mga comment ka, may mga team, may mga logo ka pa, kung anong mga zodiac sign, kung ano pa makikita mo talagang magiging culture, pamahiin para maging maganda. No. Si Jesus Christ, mga kapatid, ang titingnan natin. Amen. Si Jesus Christ. He's the author of the perfect sacrifice that led us to salvation. Why was he able to finish the race even though it was difficult? Alam mo bakit? He cut the rope of his ankle by saying, thy will be done. Kita niyo mga kapatid, bukod sa titingnan natin kanyang ginawa, tingnan natin yung kanyang kung sinabi. Thy will be done. This rope is the most difficult things to cut from our ankle. Our will. Kaya, everybody mga kapatid, ito yung scissor natin. Ano? Itaas po natin ating mga spiritual scissor. Sige po. And let us all say this. Lord, thy will be done. Ulitin ka po. Pakita natin sa Lord. Lord, thy will be done. Praise the Lord. Palakpakan natin ating Panginoon mga kapatid. So pag ito nagawa natin, wala na. Lord, bahala ka na sa buhay ko. Yes. Itong 2021, bahala ka na. Thy will be done. So basically mga kapatid, kung will mo yung pera, yung pong magkaroon ng sakyan itong taong ito, talaga maging maganda ang buhay mo, maging bad. But it's not the will of God for us, tanggapin mo pa rin. Kasi mga kapatid, kung titingnan po natin talaga will ng Lord, ang talaga number one will ng Lord, ikaw yung yumaman, ikaw yung magkapera, secondary lang yan. God wants us to prosper, to have a good health and harmonious relationship. But, pagdating po sa talagang totoong ultimate goal ng ating Panginoon, the fact is, there is a time when we have to pass through the narrow gate. Kasi sabi sa book of Matthew chapter 7, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who gone in by it. Because narrow is the gate and deep is the way which lead to life, and there are few who find it. We're talking about, ulitin ko po, endurance, durability. Paano ka kung ikaw ay mahina, wala kang endurance, wala kang durable? Paano mo? Pag ito ang ano mo, ito yung track and field, ito yung road, ito yung tinatakbuhan. Makipot, mahirap. Ang track and field po yung mga drive rides, maganda, hindi bako-bako, makinis, at talagang magandang tumakbo. Paano kung ito yung track and field? Kung wala tayong endurance, kaya mga batid, as far as salvation is concerned, yan ang sinasabi ng Bible. At ano pa? Beware of false prophet who come by to you in sheep clothing with inward, they are ravenous wolves. Kung mahina tong dibdib mo, the false prophet, o yung po mga gossip, mahina ka dito. Kaya mga patid, 2021, palakasin mo ang dibdib mo. Sa lahat ng maraming mga huda sa buhay natin, palalakasin natin yan. Maraming maghuhuda sa atin, palalakasin natin with wisdom. Kaya sinabi ng Bible, be wise like a serpent, be harmless like a dove. False prophet makes, ano sabi nila? False prophet make the way to salvation so easy when it's really not. So kasi mga kapatid, hindi lang po yung mga talagang false, mga prophets na false, marami po mga false brethren. So therefore, sabi ng Bible, Acts 2:22, in strengthening the soul of disciple, exalted them to continue in the faith and saying, we must through many tribulation enter. Take note, uulitin ko mga taga-Tugal, be the glorians, lahat kayo nasa Pilipinas at dito sa UAE, sabi ang panig ng mundo. We must endure many, hindi konti, many tribulation. Para saan? To enter the kingdom of God. Hindi lang para magkaroon ng pera, umasenso. Para makarating sa langit, maraming tribulation. Naghihirap ka, nag-struggle ka, talaga may maraming mga trials sa business, sa career. Talaga kailangan danasin natin yung maraming mga kapatid. Talagang sacrifices to earn a degree, to earn a money. Pero sa ganun din po sa langit. Talaga hindi pa pwede na talagang easy. Kaya kailangan natin maging matibay. Kaya pinapalakas tayo ng Lord. Sa araw, this year, lahat ng Tugal, Bidaglar, pinapalakas tayo. Hindi tayo ini-encourage ng Lord, mga kapatid. In fact, our preaching, mahaba ito, no? But we need this kind of preaching. Ini-enlighten tayo ng Lord.
Huwag niyo expect, Lord, kailangan namin ng himas kasi mahirap na ang buhay ngayon. Lord, encourage mo naman kami. I'm Lord encouraged, but this moment, ni-enlighten tayo ng Lord. 2021 is a tough year. So we need to endure. We need to become durable. Kaya matibay. This is the reality of 2021. And also our salvation. This is the reality of salvation. Now, it's difficult, yes, but it is possible. Hebrews 12:13, and make straight paths for your feet so that what is lame may not be dislocated but rather be healed. So ito mga paa natin mga kapatid. Ito yung race na sinat sa atin. Sige, tibayan natin. So yung ating mga paa namin, pagpag natin yan. Ito, matibay na to. Kita niyo mga kapatid, may mga muscle din po ang paa. Tayo, puro taba. Dapat may muscle din yan, no? Puro litid. Ibig sabihin mga kapatid, tayong lahat. At, ulitin ko po, magaan. Para sige, ready, bring it on, 2021. Eto, takbo. Tataratatatan. So, kailangan natin mga kapatid ngayon, pinapalakas tayo natin Diyos ng buhay. Consider Him. Ulitin ko, magagawa natin yan. Hindi lang magiging positive ako. Hindi lang maging positive ako din 2021. Looking unto Jesus. Consider Him was able to endure the cross. Or else, you will become weary and discouraged. Why? Ang lakas natin, kagaya ng bateryanan. Kailangan tayo recharge. His strength is nearly used because of that rope. So, lahat, wala na. Pag napapansin, parang may nakatali na naman sa paa mo. Kunyari, ngayon, lahat tayo nakalagasan na kasi kinat nyo na eh. Paano sa Pebrero? Nararamdaman mo, may tumatali na naman sa paa mo. Yun, spiritual kagad si Sword. May tumatali sa kamay mo. May tumatali sa ulo mo. Lahat. Puto na lahat. So, tingnan natin ng kapatid, yung sufferings, his faith, most of all, the way he endured it all. You will endure and like he did. So, cut the rope of your will so that you can easily run and endure the race despite the hindrances Satan tries to offer. So, bakit kailangan natin mag-endure? Ulitin ko po, bakit natin kailangan mag-endure the race? In Hebrews chapter 12, verse 26-28, whose voice then shook the earth, but now he has promised, saying, yet once more, I shake not only the earth, but also heaven. I shake. Ibig sabihin talagang nasa ligligan. Mismo sinabi ng Lord, I will shake you. Now this yet once more indicates the removal of those things that are been shaken, as of things that are made, the things which cannot be shaken. So, pag ikaw matibay, nasa ligligan tayo ngayon, makakakapit ka. Pero pag ikaw mahina, ligligan na po ngayon. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. So, endurance and durability is a must. Dahil nasa ligligan na po tayo ngayon. Because everything, sinabi ng Bible, hindi lang lupa, langit, lahat tayo, pagka tayo po yung nakabitaw dyan, yung ating faith, liligligin yan. Yung faithfulness sa church natin, liligligin. Faithfulness sa ating mga leaders and also sa ating mga, sa ating pastor and also sa ating mga leaders. So pag tayo po nakabitaw, tapos tayo. So beware, because the Bible says, we will remove those who are being, pag tayo po naaalog, tayo po mawawala. Kaya, be aware. Isa lang hindi ma-remove o ma-shake, which is the kingdom of heaven. And sabi sa book of Thessalonians 4:16-17, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with a voice, with an archangel, and with trumpet of God, and the dead will rise first. Then we who are alive and remain, take note, we who are alive and remain, dahil tayo po nag-endure, tayo po durable, shall be caught up together with them in the clouds and to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord forever. So, we must endure para tayong makasama. Praise the Lord. To God be the glory. Palakpakan natin ating Panginoon. And everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. So ulitin ko po, this is an enlightenment para sa ating lahat. Mga to God be the glory yan. There are about 100. Okay? So kayong lahat, sabi ng Lord, rise up and build. Tayong lahat. Pag naramdaman mo, may pabigat sa kamay mo, sa paa mo, putol kagad. So, God bless you all and rise up and build 2021. Palakpakan natin ating Panginoon.